Basahin ko lang ha. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Alam mo, Senedo, bago natin himayin itong issue na ito, no? Meron talagang problema sa communication si President Marcos, no? Pansin mo? Believe ka ba? Hindi siya articulate eh. Walang dating, walang pangil. Supposedly, ang tapang na sinasabi mo, nagkakabuhol-buhol pa yung sinasabi. Sana nagbasa na lang siya ng script, hindi ba? Sa delivery yan eh, di ba? Pati sa At joke. Ha? Parang joke. Kung yung mga kaibigan natin na magde-deliver ng joke, medyo kapos. Di ba? Hindi problema ng joke, problema ng delivery. Delivery kasi nandun yung material eh. Nandun yung substance eh. And di ba, ang isang pagtingin dito, ito nga, ginamit yung title dito sa Nedo. Under threat from DDS, BBM seeks to seize back control of flood control narrative. That's one way of looking at it eh. Ang problema, paano mo siya gagawin kung yung delivery mo, hindi ganun ka-convincing? Di ba? Nagkakabuhol-buhol, nagkakabulol-bulol. Kasi kung ganun, pwede namang ayusin eh. Dahil recorded naman yan eh. Diba? Sino matatakot sa'yo eh? Kung pinapanood ni Martin Romualdez yan, parang... Not that Martin Romualdez is a much better communicator. Pero if you're talking about threatening people and taking charge, the delivery should be there. Go ahead, Senator. Binoto mo lang ang presidente. Gusto mo pa maging eloquent? Binoto ko ba? Okay. Hindi ko alam eh. Sana sinabi mo, hindi ko alam eh. Dahil mo naman hinihingi. Nanalo na nga ng pinakamalaking margin sa kasaysayan ng Pilipinas. Gusto mo pa maging sobrang magaling magsalita. Pero kuha mo yung agenda niya to take control of the narrative. Hindi lang flood control, no? Narrative. So halos sabay niyang nilulunsad yung pagsagip sa kanyang sarili, survival at saka legacy. Diba? Yun ang pinagsasabay niya. Hindi sila totally magkasama, pero interrelated siya. Survival at saka legacy. Dahil nitong nakaraang mga araw, na-survive niya. Diba? Na-survive niya. But the crisis remains at yung legacy is still in limbo. Yun yung nakikita natin ngayon. At yung hindi pa natin na pag-uusapan, dahil wala naman dito si Tokayo, no? Ay yung patuloy ng pagbaba ng kanyang approval ratings. To the extent na kung hindi mapipigilan yan, baka maging free fall. Baka mahirap nang iangat uli. Kaya nga ginagawa niya to. Correct. Trying to take charge. Yes, of the narrative. Dahil hindi naman siya ganun ka-eloquent, kinakailangan niya ng mga tao na makakadagdag sa kanyang kakulangan ng eloquence, di ba? Kaya nakikita mo yung isang Secretary Vince Dizon na binubuksan yung payong ng Rolls-Royce ng mga Diskaya. Di ba? Yung mga ganun ba ng mga optics? Naglalabas ng kahon-kahon na ebidensya. Hindi ko alam kung may laman nga yung kahon-kahon na yun. Di ba? Mga ganyan. So, kasama si Secretary Babe Singson na sinasabi na tutuloy-tuloyan namin ito. So, nakakadagdag yun. Hindi ko naman sinasabi na sila ay sobrang eloquent. Pero kahit pa paano, nakakadagdag sila doon sa kakulangan ng presidente. Alam natin hindi niya strength yan eh, yung communication. Pero dahil kailangan niyang gawin yan, baka naman pwede pag-usapan ng mga tao nakapaligid sa kanya. Sir, baka pwedeng mag-practice tayo. Baka pwedeng recorded na lang. Ito, stick to the script. Basahin niya na lang. Don't do it extemporaneously kasi that definitely is not your strong suit, Mr. President. Walang matatakot eh. Madali naman basahin yung ginagawa niya, Senator eh. Talagang under siege siya rito sa mga Duterte. He lived to fight another day after surviving that massive threat that he encountered recently. The question is, what do you need to do to at least save yourself for another day? Ang problema rito, talagang humingi ng malaking isda yung mga kababayan natin eh. 'Di ba? Kasi technically hindi naman niya kailangan magsalita about this eh. Pero nakikita niya na the narrative is slipping away and he needs to seize back control of that narrative. Ang problema is he's succeeding. Yan ang problema eh. Well, we will see. Dahil major yung ginawa niya today.
Hindi yung pagsampa ng kaso kay Saldico, hindi yung pag-release ng international ng warrant of arrest kay Saldico, kundi yung medyo may kinross na line yung pagsampa ng kaso kay Martin Romualdez, no? Speaker Martin Romualdez. Dahil yung iba na nakapanood sa speech niya, sabi mo nga, medyo kulang sa dating, di ba? Kulang sa eloquence. Akala nila, mga ilang nakausap ko ng mga media, parang afterthought. Dahil nga hindi siya ganoon ka, di ba? Sa delivery Pero hindi yung afterthought May kinross line. Sa mag-anak niya, Romualdez, na apelyido ng kanyang nanay, di ba? Matagal niyang kalyado, no? Speaker niya sa parliament, no, sa Congress, number 4 sa succession, etc., etc. So, hindi yun afterthought. Tama. Meron siyang tinawid na hindi niya tinatawid before at nag-hesitate siya. I can imagine for a long while. Ako naman, I would give it to him na hindi naman siguro ganun ka-difficult yung hesitation. Gut feel ko lang naman. Pero kailangan yung gawin ito at this time. Yes. At ang isang major na kwan dyan ay kahit pagpalagay mo na magpapakulong ka, magkakaso ka ng mga tao, senador, congressman, contractor, government employees, including former secretary ng DPWH, no? Kahit gawin mo yan, ang tingin pa rin ng maraming tao, no, sa iyo ay bakit hindi mo ginagalaw yung isa sa mga sentro, or at least tingin ng mga tao ay sentro dito sa usaping ito, no? Kaya nabibitinan yung mga tao. Kaya kahit ginagawa niya ito, yung approval rating niya patuloy na bumababa, no? Na mas mataas pa rin yung approval rating ng kanyang mga kalaban, yung approval rating ng ibang mga institusyon. Bakit? So, kailangan nila na maayos na data analytics. At tingin ko, yun ang dinaanan nila nitong mga nakaraang 2 linggo. Hindi naman ganun kahirap sagutin yan, Senator, kung bakit mas mataas yung iba. Kunwari, di ba? Kasi the burden is on the President. Correct. Lahat nasa kanya. Ikaw ang responsible sa bansa. Diba? Ito nga, diba, yung binabanggit niya na ako ang nagsimula ng lahat ng ito at ako ang, alam yung term niya? At ako ang tatapos ang magtatapos. Yun nga, medyo nabulol pa sayang diba? Medyo mas maganda kung yun ay naging defining line ng kanyang message, diba? Lakasana nun. Parang yung mahiya naman kayo, diba? Pwede rin, maganda yung delivery nun yung mahiya naman kayo. Diba? Better, much better. Kulang pa rin sa tikas, kulang pa rin sa vigor. Pero better na. Hindi nga, kasi alam niya na I wouldn't even say na na-hijack ito. No? Pero nga, you have to give it to the President. Binanggit niya sa State of the Nation address yan, na kahit papano, talagang napunta yan front and center. Diba? Ang problema, go, sige. Yung ni Cardinal Ambo ay biro ng tadhana. Okay, yung hindi inaasahan. Mag-launch ka ng anti-corruption campaign, papangalanan mo yung 15 major contractors, maglalagay ka ng website, isumbong mo sa Pangulo, di ba? Etc. Parang hindi yan inaasahan. Pero at a certain point, medyo babagal yung sinimulan mo. Dahil kinakailangan mo i-sustain yan na hindi lang sa magandang optics, kundi sa seryosong pagtugis, hindi lang investigasyon. Kailangan makulong. Hindi lang yung mga kung sino-sino. Dapat yung mga malalaking isda. Inga, tama naman yun. Kasi ang isang dilemma rito, Senator, di ba, yung siguro naman, you and I are convinced na hindi pwedeng gawin lahat ito ni Saldico doon sa BICAM, sa small committee, nang walang kaalam-alam yung speaker. Hindi ba? Okay. And tanong, ano ba yung direktang ebidensya makapagtuturo dito kay speaker? Dapat si Saldico yun, di ba? Pero kung nasa lugar nila, hindi ko naman i-announce sa facts first lahat ng ebidensya ko. Tama naman. Dahil
Di ba? Kung seryoso ako doon sa pagkakaso, meron ako mga itatago na smoking gun. Yeah. No? Halimbawa, sinabi ni Vince Dizon, sinabi ni Babe Simpson, o itong testimony ni Gutesa ay gagamitin namin dito sa kaso labang kay Speaker Martin Romualdez. Di ba? Sabi niya, dahil yung testimony ni Saldico, hindi uubra ngayon dahil hindi siya official affidavit, di ba? Hindi siya dumaan, at wala siya rito. No? Video. Oo, kaya ang sabi ng press con kanina ni Speaker, ng mga supporters ni Speaker Martin, no? Open kami sa investigasyon. Sige, investigahan niyo kami. Pero offhand, yung sinasabi niyong ebidensya ay parang kulang. Diba? Dahil nga yung testimony ni Saldico ay hindi pwede sa korte for now. Si Gutesa, missing in action. Diba? So, yun naman ang sagot nila. Pero, we weren't born yesterday, di ba, Christian? Ibig sabihin, kung ganyang kalaking kaso, ganyang kalaki yung impact sa gobyerno at sa presidente, siyempre, may mga nakatago ka pang alas. No? Hindi lang yung sinasabi mo. Okay. Are you speaking for the president, for Vince Dizon, for the ICI? For Boying Remulla. For Boying, okay. Okay. Kasi if you're speaking for the president, that would presume that you think highly of him, that he's capable of sophisticated strategizing. Pero wala kasi ito eh. Survival and advocacy eh. Diba? Kaya kinalarify ko, no? Kasi yung nakakausap din natin si Ombudsman Boying, very, very prudent siya, no? Very, very public with his pronouncements. Pero he's also, we get the sense that he's trying to be very, very prudent. Kasi nga, pa nagkaso ka ng hilaw, tapos na-dismiss, edi sasabog din sa mukha niya yun. Kaya nga sinabi niya kanina, di ba? Ito yung dalawang possible cases. Plunder or malversation. Pinaliwanag niya, bakit mas madali yung malversation. Yes. So pinapakita niya yung kanyang pagkiling. Even though yung nirecommend ng DPWH tsaka ICI ay plunder. Di ba yung nirecommend nila eh? Pero nilinaw niya, teka, pag-aralan natin maigi, dahil baka merong mas madali na proseso o kaso kesa sa plunder. No? Saka medyo nadala siya rin sa experience sa pork barrel scam, hindi ba? Plunder, pero nakalusot. Openly, binabanggit naman niya yan eh. Pero ang sinasabi ko lang ay hindi ito nangyari overnight. Ito ay katulad nung pagtanggal kay Bersamin at saka kay Pangandaman, hindi siya nangyari overnight. Pinag-uusapan na yun na matagal. Medyo pangit lang yung timing ng kay Bersamin at saka Pangandaman. Diba? Dahil kung ginawa nila yan a week earlier, baka mas lesser yung damage sa kanila. Kaya ang ginawa nila rito ngayon kay Kwan, baka ang tingin nila, teka, baka mag-wrong timing na naman tayo, gawin na natin. Even though pinag-uusapan na ito ng mas matagal. Ang iniisip ko, ano kaya magiging role dito ni Executive Secretary Ralph Recto? Kasi medyo kailangan talaga ng Pangulo ng strategist, di ba? Fighter that would take a bullet for him. Yes. Ang problema kasi sa cabinet ng Pangulo, parang napakakaunti nang nag-scale up, nagle-level up para depensahan siya. Di ba? Ikaw, sino may isip mo na nagdedepensa sa kanya? Sa ganitong klaseng critical moment na under attack siya from different sides. Sino? Next question, wala akong maisip eh. Diba? Yan ang trabaho ng cabinet eh. No? So dapat ipakita ng bagong executive secretary. Si Vince, kahit pa paano, si Vince Dizon. Sabihin ng executive secretary, di ba, na, dedepensahan ko ang presidente. First and last line of defense ako. Ako ang crisis manager. Hindi lang ako ang linchpin ng gobyerno. Hindi lang ako ang whip sa mga departamento at sa kabinete, no? Lahat yan ay gagawin ko na medyo hindi nagawa ni Bersamin. Medyo ba? O talagang hindi?